Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Ano po? Kahit saan po tayo naroroon, pag inabot po ng araw ng pagsamba, at kung may ibibigay pong pagkakataon ng rabay at may ibibigay siyang aral, tayo po ay magbibigay ng kanyang sermon. Ano po? At ang lagi po nating sinasabi, kung maapakan man po ang ating mga paa, tayo po ay magsabing mga tawag dito, ouch! At tayo ay magpasalamat dahil ang aral ay para sa atin. Kaya kung kayo po nakahanda na, ang lagi nating sinasabi, ano po? Ang maiksing lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Hallelujah! Now, talasasin po natin ang ating aral sa araw pong ito. Muli, ay hindi nakakalimutan ng rabay na magbigay ng kanyang aral. Dahil sa katotohanan, ito po ay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa ating mga ginagawa lalo na. Sa ating mga pangarap. Sa ating mga desisyon. Dahil ang ating pong aral ay may kinalaman sa ating mga pinapangarap. Ang pamagat po ng ating aral ay, yung sinasabi po niya na chasing the wind. Humahabol tayo sa hangin. O hinahabol natin ang hangin. Now, bakit kaya ganito ang aral na ibinigay ng rabay? Bakit sinasabi na ang mga hinahabol natin ay hangin? O tayo ay humahabol sa hangin? Anong ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Totoo nga ba? Mga hangin. Ibig sabihin walang kabuluhan. Tama kaya ang ating pangunawa ng mga hinahabol natin ay may kinalaman ba sa ating mga kaligtasan, o ito ay parang hangin na ating hinahabol na wala naman tayong pakinabang? Talasasin natin ang kwento. Now, kung meron po tayong makukuha ng unang talata para sa simula ng ating aral, puntahan po natin yung pinakamayaman at pinakamatalinong nabuhay sa ibabaw ng lupa. At alamin natin ang kanyang masasabi tungkol sa ano yung kanyang mga naging mga pagpapala, yung kanyang mga natamo at kanyang mga naabot bilang nabuhay na pinakamayaman at pinakamatalinong tao dito sa balat ng lupa. Puntahan po natin ang aklat ng mga ngaral or Ecclesiastes para mapatunayan natin ang kwento kung ano nga ba yung ating hinahabol. Totoo nga ba na tayo humahabol sa hangin? Now, dito po sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 1, verse 14. Ito po yung simula ng ating kwento. Ano po? Hallelujah. Sabi po niya dito sa aklat ng mga ngaral, or Ecclesiastes, chapter 1, verse 14, ay ito ang sabi po ni Haring Solomon. Aking nakita ang lahat na gawa, na nagawa sa ilalim ng araw. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Now, tama po bang aniring natin? Yes. Mula kay Haring Solomon na nabuhay na pinakamayaman at pinakamatalinong tao, matapos po siyang maging hari for 40 years. Sa dami ng kanyang mga nagawa, nakapagpagawa siya ng napakagandang templo. Nakapagpatayo siya ng napakagandang palasyo. Pinakalupkupan pa niya ng ginto. Marami siyang mga nalimbag na mga gawain. Pero at the end of the day, anong sinabi po ni Haring Solomon? Nakita daw po niya ang gawa ng tao saan sa ilalim ng araw. At ang lahat, sabi ni Solomon, ay walang kabuluhan. Mauuwi sa wala. Now, kung ang lahat ng mga gawain ng tao ay mauuwi sa wala, ano yung mananatili? At bakit ganito ang sinabi ni Solomon na ito'y walang kabuluhan? At kung ito yung ating magiging buhay, ano po? Ano yung ibinigay sa ating pangako? Para saan? No po. At sa pang-araw-araw nating mga gawa, tayo ba lahat
ay gumagawa ng walang kabuluhan. Ito ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa lupa na gumawa lamang ng walang kabuluhan? Talasasin po natin ang kwentong ano. Dahil titingnan natin kung tama nga ba si Haring Solomon ng lahat ng mga gawa ng tao, sabi niya, sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Bakit? Mauuwi sa wala. Alin sa mga gawang ito ang masasabi nating mauuwi sa wala? Kung therefore, kung sinasabi niyang may mauuwi sa wala, meron ba din namang mananatili? Dahil tayo mismo ang magpapatunay sa salita ng ating rabbi kung tayo din ba ay masasabing gumagawa sa walang kabuluhan at ito'y mapupunta rin sa wala balang araw. Talasasin natin ang kwento dito sa ibinigay na aral ng rabbi. Now, puntahan natin dito sa aklat ng Pangalawang Hari. Pangalawang Hari, chapter 17, verse 15. Pangalawang Hari, chapter 17. Ayan. Verse 15. Pangalawang Hari, chapter 17, verse 15. Ito ang sabi. At kanilang itinakwil ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang tipan na kanyang itinipan sa kanilang mga magulang at ang kanyang mga patutuo sa kanya na kanyang ipinatutuo sa kanila at sila'y nagsisunod saan? Sa gawang walang kabuluhan. Now, binabanggit po dito sa Pangalawang Hari na dahil sa pagtalikod ng kanyang mga lingkod, sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga tipan, na ipinangako niya sa kanyang mga magulang. At doon sila nagsimulang gumawa ng walang kabuluhan. Now, so makikita natin dito na yung sinasabi ni Solomon ay may katotohanan na anumang gawa ng tao dito sa lupa ay walang kabuluhan. Yes, walang kabuluhan. Pero sinasabi niya rito na walang kabuluhan ang gawa ng kanilang mga lingkod o kanyang mga lingkod na pinili. Kailan? Nang sila'y tumalikod at itinakwil ang kanyang mga tipan. At dahil dito anong nangyari? Naging walang kabuluhan at nagsisunod sa mga bansa na nasa palibot nila ayon sa ibinilin ni Amang Yahweh na wag silang magsigawa ng gaya ng mga yaon. So sinasabi dito na ang gawang walang kabuluhan ay ay ang pagsunod sa gawang walang kabuluhan na ginaya ng kanyang mga lingkod sa mga bansa na nakapalibot sa kanila na na hindi nakakakilala kay Amang Yahweh. So makikita natin ang kwento ng paghabol sa hangin ay gawang walang kabuluhan. Ngayon, matatanong natin sa ating mga sarili kung ang mga ginagawa ba natin araw-araw ay walang kabuluhan. Sunod po natin ang kwento dito sa aklat ni Job. Puntahan natin kung bakit ganito ang sinasabi sa Pangalawang Hari at ano naman ang masasabi ni Job. Totoo nga ba na walang kabuluhan ang mga gawa kung ang ito'y gawa sa pagtalikod sa mga salita ni Amang Yahweh? Napuntahan natin dito sa aklat ni Job. Job 35 verse 13. Sabi niya rito, tunay na hindi didinggin ng Ama ang walang kabuluhan. Anong sabi niya? Hindi daw didinggin ng Ama ang walang kabuluhan. Now, so kung ating mga hinihingi ay walang kabuluhan at ito'y mawawala din man at the end of the day na walang kinalaman sa kanyang panutuntunan at mga kautusan. Nung sabi niya rito, hindi didinggin ng Ama ang walang kabuluhan. Ni pakukundanganan man ito ng makapangyarihan sa lahat, ni bibigyang pansin ni Amang Yahweh ang mga gawa at hiling na walang kabuluhan. Talasasin natin mga kapatid.
Dahil ang baka mga hinihingi natin ay mga walang kabuluhan, walang kinalaman sa pagsunod sa tipan at kautusan ni Amang Yahweh. Ibig sabihin, tayo ay humahabol sa hangin. Bakit? Dahil ang ating hinahabol ay walang kabuluhan. Sumunod po dito sa aklat ng Salmo chapter 4 verse 2. Aklat ng mga awit, Salmo chapter 4 verse 2. Ito pa paandagdag. Salmo chapter 4 verse 2. Ito. O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Ibig sabihin hanggang kailan daw tayo, tao, magpapawalang halaga sa kaluwalhatian ni Amang Yahweh at bibigyan natin siya ng kanyang karangalan? Hanggang kailan? Yun ang tanong ng Ama. Ibig sabihin, walang ginawa ang tao para sa pagluwalhati kay Amang Yahweh, kundi ang kanilang mga gawa ay puro gawang walang kabuluhan. Kaya tinatanong dito sa aklat ng aklat ng awit na hanggang kailan ang tao ay magiging kasiraang puri sa kaluwalhatian ng Ama. Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan? For how long? Sabi ng ating Ama. Tayong tao daw ay mananatili sa paggawa ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, ang ating mga gawa at mga salita ay para kanino lamang? Para sa sanlibutan. Para lamang sa ating mga sarili. Wala rito si Amang Yahweh. Wala sa puso ng tao na bigyan ng karangalan ng Ama at dakilain ng kanyang dakilang pangalan. Walang kabuluhan, sabi ni Haring Solomon. Ano po? Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Gaano katagal? Sabi ng sumulat ng mga awit. Ano po? Now, idagdag natin dito sa chapter 39 verse 5. Ito pa ang dagdag. 39 verse 5 ng aklat ng mga awit. Ito. Narito, sabi dito, gaya ng mga dangkal, ginawa mong aking mga karawan. Ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang tawang walang kabuluhan. Bakit? Ang ginagawa daw ng tao ay para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Sa kanyang sarili. Na parang siya lamang ay nabubuhay dito sa lupa. After this, wala na. Yun daw ang ginagawa ng tao. Now, kapatid ko, ito rin ba ay ginagawa natin na parang tayo'y nabubuhay dito lamang sa lupang ito and after this, that will be it. Matatapos na yung ating kwento. Ito ang ginagawa ng mga tao ng kanilang mga buhay ay nauukol lamang dito sa ibabaw ng lupa at wala na silang inaasahan pang dagdag na buhay sa susunod na lahi. Sana naman ay huwag ganito yung ating maging pangunawa. Ano po? Dahil tayo bilang nananampalataya ay mayroon tayong pangarap na buhay na walang hanggan. Pero alam niyo kung ano po yung nakakalito? Nangangarap tayo sa buhay na walang hanggan. Pero ang ating mga gawa ay gawang walang kabuluhan. Now, paano kaya nangyayari ito? Ano po? Na tayo na pinili ng Ama na umaasa na after this life ay meron pang buhay na walang hanggan. Pero sa ating mga salita at mga gawa sa araw-araw na ginawa ng Ama, para lang tayong nabubuhay dito sa lupa na walang kabuluhan. Tayo po'y nagpapagod 24/7 para saan? Para sa walang kabuluhan. Now, at the end of the day, sabi ni Solomon, ang lahat ay mauuwi sa wala. Pero may matitira. Kung mauunawaan natin ang aral ng Rabay, iintindihin natin ang kwento na may matitira sa gawa ng tao na mananatili
bagamat ang sanlibutan ay mawala, may mananatili. Yun dapat ang makuha nating kwento pagkatapos ng araw na ito. Ano? Kung ano yung mananatili. Sumunod, dito sa aklat ng Isaiah, chapter 59, verse 4. Isaiah 59, verse 4. Ayan. Tayo nagpapagod. Saan? Sa walang kabuluhan. Nagtatrabaho tayo 24/7. Saan? Dahil sa walang kabuluhan. Nakakalimutan natin pati araw ng pagsamba. Bakit? Para sa walang kabuluhan. Bakit? Nabubuhay lang tayo dito sa sanlibutan. Sabi ko nga, napakahirap unawain sa isang nananampalataya na mayroon siyang pangarap na magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero parang siya nabubuhay, nagsasalita, nagdedesisyon na para bang dito lamang siya sa lupa. At dito na matatapos ang kanyang kwento. Isaiah 59 verse 4, ito ang sabi niya. Walang dumadaing ng katwiran at walang nanananggalang ng katotohanan. Sila nagsisitiwala sa walang kabuluhan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila naglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Ito ang gawa ng tao na walang kabuluhan. Ito ang gawa ng tao na hindi nananampalataya na mayroon pang buhay na walang hanggan. Gumagawa siya ng walang kabuluhan. Sila nagtitiwala saan? Sa walang kabuluhan. Saan sila nagtitiwala? Meaning, nagtitiwala sila sa mga bagay na mawawala din at the end of the day. Saan tayo nagtitiwala? Sa kalakasan ng ating mga kamay. At the end of the day, mawawala. Saan tayo nagtitiwala? Sa mga naipundar nating mga ari-arian. Sa mga pera natin sa bangko kung meron man. Sa ating mga mahal sa buhay, nagtitiwala tayo sa kanila. Sabi niya, nagtitiwala tayo saan? Sa walang kabuluhan. Now, siguro naman nakukuha niyo yung kwento na mayroong mananatiling pagtitiwala. Ano po? Now, kanino tayo dapat magtiwala para manatili ang pagtitiwala natin na hindi matulad sa walang kabuluhan? Kayo po makakasagot. Kung tunay nga na kayo ay naaaralan ng rabay, kayo ang nakakaunawa kung kanino tayo dapat magtiwala para ito'y hindi maging walang kabuluhan. Ano po? Sagutin ninyo ang tanong. Kung masasagot ninyo, then kayo yung nasa amang pinili. Dahil kung kayo ay matutulad sa Isaiah 59 verse 4 na nagtitiwala sa walang kabuluhan, abay mga kapatid ko, ipagpatuloy mo ang gawain mo dahil kaya ka nag-aalala sa araw-araw na ginawa ng Ama. Bakit? Dahil kung wala ka ng trabaho, wala ka ng mapagtitiwalaan. Kaya ka nai-stress. Ano po? Kaya ka nag-aalala. Dahil ang pinagtitiwalaan mo ay walang kabuluhan. Kapag nawala ka ng pera sa bangko, nagugulungihanan ka. Bakit? Kapag may dumating na emergency, wala kang tatakbuhan. Bakit? Dahil ang pinagtitiwalaan mo ay walang kabuluhan. Wala kang maipapamana sa mga anak mo. Bakit? Ikaw ay mahirap lamang. Kaya at the end of the day, nag-aalala ka na mamamatay ka ng maaga. Pero nakalimutan mo, may mas mahalagang maipapamana sa iyong mga anak kung ito'y mauunawaan mo. At alin? Ang salita ng Ama at ang pananampalataya ng ating Rabbi Yeshua na binigay niya sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan balang araw. Yun dapat ang maunawaan natin bilang isang tunay at tapat na lingkod. Pero kung ito'y hindi natin naunawaan, kapatid ko, isa ka sa sinasabing ikaw ay humahabol sa hangin at ang lahat ng iyong mga gawa ay walang kabuluhan. Ano po? Sumunod na kwento. Jeremiah chapter 18 verse 5. Jeremiah 18 verse 5. Ikaw magtanong kapatid, sa araw-araw ba na ginawa ng Ama? Ginising ka niya sa umaga. Ito ba ay gawain mo para habulin ang hangin? At ang lahat ng mga gawa mo ay walang kabuluhan? Asan doon si Amang Yahweh para magkaroon ng kahalagahan sana ang iyong mga gawa? Asaan yung pagtupad sa kautusan ng Ama para ang iyong gawa kapatid ay hindi mawala?
na parang walang kabuluhan at matulad kang humahabol sa hangin. 15, ito ang sabi niya. Sapagkat kinalimutan ako ng aking bayan, sila'y nagsunog ng kamangyan saan sa mga larawang binubo at sila'y natisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas at pinalalakad sa mga bansa sa daan na hindi patag. Dahil sa pagkalimot, sabi niya, kaya ang bayang pinili ay gumagawa ng walang kabuluhan. Naghahandog saan? Sa mga walang kabuluhan. Meaning, ang pinagpapaguran daw natin ay walang kabuluhan. Bakit? Dahil kinalimutan natin ang lumalang sa atin. Nakalimutan natin ang rason kung bakit tayo ipinanganak dito sa lupa at nabubuhay pa hanggang ngayon. Nakalimutan daw natin kung sino yung ating lumikha at Elohim. Nakalimutan natin kung ano yung dapat natin gawin. Bakit tayo ginawa at nilikha dito sa lupa. Mga kapatid ko, kung alam natin ang kwento, hindi tayo nilikhang kawangis ng Elohim na gumawa lamang ng walang kabuluhan. Talasasin mo, kapatid. Ginawa tayo para saan? Para ipangalandakan ang kaluwalhatian ng Ama at ang kanyang kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo ginawa ayon sa wangis ng ating Elohim para ipagsabi, ipangaral, itanyag ang kaluwalhatian at karangalan ni Amang Yahweh bilang ating Ama at Elohim at gawin ang kanyang mga kautusan. Pero kung hindi po natin alam ito, mga kapatid ko, lahat ng ating mga gawa, according kay Solomon at according dun sa ating mga binasa, ay walang kabuluhan. Ano po? Sumunod na kwento. Efeso chapter 4 verse 17. Dumako tayo dito sa bagong tipan at hintayin natin na magsalita si Apostol Saulo tungkol sa mga gawang walang kabuluhan. Ito, Efeso chapter 4 verse 17. Efeso 4:17, ito ang sabi niya. Ito nga ang sinasabi ko, sabi ni Saulo, na sinasaksihan sa Rabay, na kayo ay hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Now, anong sabi ni Saulo? Sana bilang nananampalataya, sabi ni Saulo, hindi na sana kayo lumalakad o nabubuhay pa na gaya ng mga hintil. Now, sabi ni Saulo, dahil kayo ay nananampalataya na, sabi niya, sana hindi na kayo nabubuhay na gaya ng mga hintil na gumagawa ng walang kabuluhan. Now, natutupad ba sa atin ang sinasabi ni Saulo? Dahil tayo na daw ay nananampalataya. Dahil tayo na daw ay daliwanagan sa salita ng Ama. Nabautismuhan sa kanyang pangalan. Sa pangalan ng ating Amang Yahweh at sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi na ba daw tayo gumagawa sa walang kabuluhan? Now, itanong po natin ang ating sarili. Uulit-ulitin po natin sa araw-araw na ginawa po natin sa ibabaw ng lupa, tayo po ba ay humahabol sa hangin? Ibig sabihin, ang ginagawa po ba natin araw-araw ay para lamang sa walang kabuluhan? Tanong po natin ang ating sarili, ano po? Dahil kung sa araw-araw natin ginawa, wala dito si Amang Yahweh para maluwalhati ang kanyang pangalan, kapatid ko, walang kabuluhan. Tayo naghahanap buhay. Para saan yung hanap buhay natin? Meron ba doon si Amang Yahweh sa kwento ng hanap buhay mo? Pag natanggap natin ang ating mga sahod, ano doon ba si Amang Yahweh? Naalala ba natin na ibigay ang kanyang kaluwalhatian at karangalan sa pagbibigay natin ng ating pagsunod sa kanyang kautusan? Yun pong tanong natin sa ating sarili. Binibigyan ba natin ng kapurihan ang kanyang pangalan tuwing araw ng pagsamba bilang pagsunod sa kanyang kautusan? Baka naman pati sa araw ng pagsamba tayo po ay wala at kung saan-saan tayo naroroon, gumagawa ng walang kabuluhan. Now, ito po'y gawa ng mga hintil, meaning sa mga hindi nananampalataya. Pero tayo po'y nananampalataya na. Kapag araw ng mga pista, nasaan tayo?
Nasa sambahan kaya tayo? Nakikinig kaya tayo ng mga aral o tayo po ay kung saan-saan naroroon? Ulitin po natin. Ang gawa ba natin ay walang kabuluhan? Dahil ang ating mga gawa ay para lamang sa sanlibutan o para lamang sa ating mga sarili o para lamang sa ating mga mahal sa buhay. Wala sa kwento si Amang Yahweh. Ano po? Father, ya forbid. Wag naman sana. Now, sumunod na kwento. Isaiah 33 verse 6. Ang sabi niya sa ulo, sana bilang isang nananampalataya, hindi na tayo gumagawa o lumalakad o nabubuhay ng walang kabuluhan. Sana nga, ano? Now, dito naman sa aklat ni Isaias, ganito naman ang sinasabi. Isaiah 33 verse 6. Ito naman ang kwento sa Isaias. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon. Kailan? Kung ikaw ay nananampalataya na. Kung ang pag-asa mo ay si Amang Yahweh. Kung ang iyong sandigan ay si Amang Yahweh at hindi sa walang kabuluhan. Anong mangyayari? Magkakaroon ka daw ng kapanatagan sa iyong mga panahon. Hindi ka na may stress. Hindi ka na mag-aalala. Maubusan ka man. Sa mga bagay na iyong nakikita dito sa sanlibutan. Pero kung ang pag-asa mo kay Amang Yahweh, aasa ka. Aasa ka na ibibigay ni Amang Yahweh ang tulong sa iyo. Kung ikaw ay tunay at tapat na nananampalataya. At kung ang iyong mga gawa ay mananatili at hindi walang kabuluhan. Sabi niya, magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot kay Amang Yahweh ay kanyang kayamanan. Wala man daw tayong kayamanan sa material na bagay. Pero kung ang kayamanan po natin ay ang pagkatakot kay Amang Yahweh, at ano yung pagkatakot kay Amang Yahweh? Yun ay simula ng karunungan. Matututo tayo sa buhay. At magagawa natin ang ating mga gawa at salita ng ating mga bibig na may kabuluhan. Bakit? Dahil sa pagkatakot natin sa ating Ama Elohim na lumikha sa atin. Bakit? Dahil tayo ay tunay na nananampalataya at natututo sa aral ng Rabay na ibinibigay niya sa atin para maging maayos ang ating buhay. Para hindi tayo makagawa ng walang kabuluhan na mawawala din balang araw. Ano po? James chapter 2 verse 5. Santiago chapter 2 verse 5. Dinggin ninyo mga minamahal, hindi baga pinili ng Ama at Elohim ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Pinili daw po tayo. Ang mga mahihirap sa sanlibutan na ang kanilang inaasahan ay si Amang Yahweh. Sila yung mga hindi nagkukumahog para sa pansarili. Sila yung hindi nagkukumahog para sa sanlibutan. Sila yung mga hindi nagkukumahog sa paggawa ng walang kabuluhan. Sila yung nabubuhay at inaalala ang karangalan at kaluwalhatian ni Amang Yahweh at gumagawa sa kanyang tipan at lahat ng kanyang kautusan. Ano ang binigay sa kanila? Sa kanila ipinangako ang alin? Ang kayamanan sa pananampalataya at tagapagmana ng kaharian. Yun ang ating pinapangarap. Kaya sinasabi natin na may mga gawang walang kabuluhan at may mga gawang may kabuluhan. Dahil ang gawang may kabuluhan sa pananampalataya ay siyang magmamana ng kaharian balang araw. Nasa iyo yan, kapatid, ngayon. Kung nasaan ang iyong pagtitiwala at pangunawa sa ibinibigay na aral ng Rabay. Pinili ka daw, kapatid. Pinili ka daw na mahirap sa sanlibutan. Pag sinabing mahirap sa sanlibutan, tayo yung mga hindi gumagawa ng walang kabuluhan.
tayo yung hindi nagkukumahog sa sanlibutan ito para lang maipundar ang mga bagay na walang kabuluhan. Now, hindi ko sinasabing, wag niyong gawin. Ang sinasabi ng aral ng rabbi na lagi nating sinasabi, sa bawat araw na ginawa ng Ama, andudoon sana yung pagluwalhati at pagdakila sa kanyang dakilang pangalan. Ano po? Yun po yung kwento na dapat nating maunawaan. Sumunod dito sa aklat ng Levitico 26:20. Leviticus 26:20. Nasa pangatlong aklat, Leviticus 26:20. Ito. 26:20. Ito ang sabi. At gugugulin ninyo ang inyong kalakasan ng walang kabuluhan? Gugugulin ba natin ang ating mga kalakasan sa walang kabuluhan? Sapagkat hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kanyang mga bunga ni ng kahoy sa parang ang kanyang bunga. Bakit ang ating kalakasan sa walang kabuluhan? Alam nyo, maalala ko, sa sinabing ito, yung aking kagustuhan na mag-retire na maaga hanggang malakas pa ako. Na sana, pag umabot yung aking pangarap na retirement, in 2 years from now, ay malakas pa ako para makasaba. Sana makauwi ako kasama ang aking asawa na kami makasaba at maipangaral ang salita ng Ama. At madalaw ang lahat ng mga kapatiran at matulungan sila sa kanilang pananampalataya. Yun ang aming pangarap na mag-asawa. Sana hindi namin magugol ang aming kalakasan para lang saan? Para sa mga anak namin dahil kahit pa paano, naibigay namin ang aming pag-aaruga sa aming mga anak. Ngayon naman panahon na, sabi namin sa aming sarili, na ibigay namin ang aming buong makakaya sa gawaing ibibigay ng Ama. Yun ang aming pangarap. Huwag nating ubusin, mga kapatid, ang ating mga kalakasan saan? Sa walang kabuluhan. Hindi matatapos ang ating kwento sa buhay na ito. Meron pang kwento after this. Meron pang kwento after this. Unang Samuel chapter 12 verse 21. Unang Samuel chapter 12 verse 21. Ito ang dagdag. Chapter 12 verse 21. Alas ko sa verse 20. At sinabi ni Shemuel sa bayan, huwag kayong matakot. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito. Gayunmay, huwag kayong lumihis ng pagsunod kay Amang Yahweh, kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Elohim. Huwag kayong lumiko, sapagkat kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan o makapagpapalaya man sapagkat mga walang kabuluhan. Ang sinasabi ni Samuel dito, bagamat tayo ay nagkakasala. Pero sabi niya, kung tayo may nagkasala, sabi ni Samuel, huwag kayong matakot. Aminin daw natin na tayo gumawa ng pagsalangsang. Ito'y kung paminsan-minsan tayo po ay nakagagawa ng pagligo sa kalooban ng Ama. Ganon din ng panahon ni Shemuel. Nang nakagawa po ng pagsalangsang ang bayang Israel, sila po'y humingi ng kapatawaran. At sila'y natakot kay Amang Yahweh. Bakit? Nakita nilang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Kita po nila, kaya po sila natakot nang sila magagawa ng kasalanan. Pero sabi ni Samuel, sabi niya, magpatuloy kayo sa paglilingkod kay Amang Yahweh. Bagamat tayo daw ay nagkukulang o nagkakasala paminsan-minsan, magpatuloy daw tayo sa paglilingkod. At sana wag nang maulit yung ating pagkakasala. Dahil kung tayo po'y magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan at liliko tayo sa paggawa sa kanyang kalooban, anong sabi niya? Kayo ay susunod sa mga walang kabuluhan at kayo'y walang mapapakinabangan. Meaning, ang ating mga gawa ay dito lamang sa lupang ito matatapos at wala nang kwento na susunod pagkatapos nito. Yun bang pangarap natin? Di ba? Hindi. Meron tayong pangarap
na ipinangakong kaharian na sinasabi kanina ni Apostol Saulo? Totoo po, may ipinangakong kaharian para sa atin balang araw. Nawa tayo ay makatugon sa ipinangakong kaharian sa atin na ating mamanahin balang araw. Sumunod na kwento. Salmo chapter 127. Salmo 127. Verse 2. 127 verse 2, ito pong sinasabi. 127 verse 2. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan. Wala daw halaga, walang kabuluhan. Na tayo ay gumising ng napakaaga para saan? Para sa gawang walang kabuluhan. Gigising ka daw ng maaga, ang sabi niya, magpahingang tanghali, meaning, tanghali na ako magpahinga, meaning wala kang pahinga tuloy-tuloy. Halos hindi ka na nakakapagtanghali. At anong mangyayari? At magsikain ng tinapay ng kapagalan. At kung kakain ka ng tinapay, pagod ka na. Hindi ka na nakakakain ng maayos. Ito ba ang buhay na pangarap mo, kapatid? Gigising ka ng umaga, ikaw ay nagmamadali sa pagpasok sa trabaho, tanghali na kung ikaw ay makapag-break at makapananghalian, at kung kakain ka, nagmamadali ka pa rin. Bakit? Dahil sa iyong gawang walang kabuluhan. Darating ka sa bahay, gabi na. Tulog na yung mga anak. Pagod ka na rin sa trabaho. Hindi mo nga sila nakakausap. Tulog sila nang umalis ka, tulog ka pa rin nang dumating. Bakit? Dahil sa walang kabuluhan. Ito ba yung pangarap mong buhay? Nasaan doon si Amang Yahweh? Unang-una, hindi itong ibinigay na buhay ni Amang Yahweh sa iyo, kapatid. Sabi ko sa iyo, hindi itong ibinigay na buhay ni Amang Yahweh sa iyo. Ayaw niyang makita ka bilang kanyang anak na pinili, na ganito ang buhay mo araw-araw na ginawa niya 24/7. 7 days a week. Walang pahinga. Pagod buong araw, maghapon hanggang magdamag. Hindi mo na naaalala si Amang Yahweh. Sabi niya, walang kabuluhan na ito'y gawin mo, ipagpatuloy mo. Kung mayroon man sa hindi ganito ang pangarap ni Amang Yahweh sa iyo, kapatid, nang ikaw ay nilikha niya at piniling lingkod. Ano po? Talasasin natin ang kwento. Huwag kang humabol sa hangin, kapatid. At huwag kang mamuhay ng walang kabuluhan. Mateo chapter 6 verse 19. Ito ang dagdag ng ating rabbi. Dumako naman tayo sa aklat ng Bagong Tipan. Mateo chapter 6 verse 19. Ito ang sabi. 6:19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang gamo-gamo at ang kalawang. At dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang mga gamo-gamo, kahit ang kalawang, at do'y hindi mahuhukay at hindi magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Now, dito'y sinasabi ng rabbi ang gawang walang kabuluhan at ang gawang may kabuluhan. Ang mga gawa natin na nagtitipon ng kayamanan sa lupa ay walang kabuluhan. Yung ating mga gawa para lamang sa sanlibutan. Yun ang gawang walang kabuluhan. Ano yung mga gawang kayamanang dapat nating ipagtipon para sa kalangitan? Ito yung mga gawa ayon sa kalooban ng Ama at pagsunod sa kanyang kautusan. Yun ang gawang may kabuluhan. Hindi natin kailangang pagurin ang ating sarili na magtrabaho ng gawin nating araw ang gabi, gabi at araw para sa mga bagay na walang kabuluhan. Ano po? Ako hindi ko pinangarap na magtrabaho ng ganon. Kaya
Kahit pa paano, kami nabuhay ng maayos at kahit pa paano hindi namin nakakalimutan ang paggawa sa kalooban ng ating Ama. Bakit? Dahil pinangarap ko sa aking sarili din sa aming mga anak, huwag niyong ubusin ang inyong mga panahon sa mga walang kabuluhan. Natuto din ako sa aral ng Rabay. No po, nawa, matuto din tayo sa mga aral na ibinibigay sa atin, sa mga nangyayaring mga karanasan sa ating mga buhay. Matuto tayo mga kapatid ko. Dahil ang aral ay para sa atin. Sayang ang aral kung wala tayong matututunan. No po? Ecclesiastes chapter 2 verse 17. Mangangaral chapter 2 verse 17. Mangangaral uli chapter 2 verse 11. Taas ko muna sa verse 11 bago yung 17. Ito, verse 11. Nang magkagayoy minasdan kong lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay. Again, si Solomon pa ito. Minasdan daw ni Solomon ang gawa at lahat ng gawa ng kanyang mga kamay. At ang gawain na aking pinagsikapang gawin at lahat ng kanyang mga nagawa. Marami siyang mga ginawa. Marami siyang ipinatayo. Yung kanyang palasyo, inabot ng 13 years na ipinatayo. Yung templo, inabot ng 7 years. Yung kanyang mga kanyang mga proyekto sa Jerusalem. Marami siyang mga pinagawa para sa kanyang bayan. Pero at the end of the day, anong sabi niya? Minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay. At narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Bakit? Ngayon, may makikita ba kayo na gawa ni Solomon after 2,000 years? Actually, hindi man umabot sa 2,000 years. Wala nang natira sa gawa ni Solomon. Itong sinasabi niya na mawawala din at mauuwi sa walang kabuluhan ang lahat ng gawa natin dito sa ilalim ng araw. Ano ang mananatili? Yung mabubuting gawa ni Solomon na maaalala ni Amang Yahweh sa araw ng paghuhukom. Yun ang mananatili. Pero yung mga bagay na naipundar ng tao dito sa ibabaw ng lupa, hindi po niya maaalala yun. Ang maaalala po niya yung mga nagawa natin ayon sa kanyang kalooban at pangalan. Yun ang mananatili. At yun ang ating pagbabatayan sa araw ng paghuhukom. Kung tayo po ay karapat-dapat sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Rabay at mananatili ang ating pagganap sa kanyang kalooban hanggang sa ipikit natin ang ating mga mata. Ano po? Sana, ay ating maunawaan ng kwento. Sumunod na kwento. Anong sinabi ko kanina? Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Ito, dagdag pa. Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Kaya anong sabi ni Solomon? Ganitong gawin mo, kapatid. Ganitong gawin mo sa ibabaw ng lupa. Para maramdaman mo na ito'y ibinigay ng Ama sa'yo. Hindi yung gigising ka ng madaling araw, tanghali na kung ikaw mananghali, pagod ka na kung ikaw ay kakain, hindi ka na nakakakain. Hindi mo naaalagaan ng iyong sariling pisikal. At dahil ikaw ay nagtatrabaho 24/7, pati katawan mong espiritual ay hindi mo rin naaalagaan. Ito ang sabi ni Solomon, kung gusto mo ng maayos, at may buhay na pagpipitagan kay Amang Yahweh. Chapter 9, verse 9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Anong gagawin mo daw, kapatid ko? Maging masaya ka. Kung anong binigyan ng Ama sa'yo, maging masaya ka. Now, alam mo na ang buhay mo dito sa lupa ay mawawala din balang araw.
Therefore, kung anong mayroon sa iyo na ibinigay ng Ama sa buhay na ito, magpakasaya ka. Meaning, huwag kang magpakahirap. Ang ibig kong sabihin huwag mong ubusin ang lakas mo sa buhay na ito na walang kabuluhan. Meaning, hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh. And then the rest, maging masaya ka. Yun ang ibig sabihin po ng ating sermon. Ano po? Na kanyang ibigay sa mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay na ito at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Gawin mo daw ang mga bagay na ito. Meaning, anong ibig niyang sabihin? Kung anong ibigay ng Ama sa iyo, maging masaya ka. Makontento tayo. Pag ginagawa natin ang gawang ibinigay sa atin ng Ama, na gawin ang kanyang kalooban, anong sabi niya? 6 na araw na ibinigay sa atin. Gawin natin yung 6 na araw para sa atin. Pero doon sa 6 na araw, huwag naman kayo magpakapagod na kayo ay gigising na napaka-umaga, napaka-madaling araw. Ano po? And then, kakain kayo ng pagod na pagod. And then, darating kayo sa gabi. Ano po? At hindi nyo na naalagaan ng inyong sarili, hindi nyo na naalagaan ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi ito ang buhay na pangarap sa atin ng Ama. Ang sinasabi niya sa atin, gawin natin ang magagawa natin sa 6 na araw, kasama na ritong pag-aalaga sa ating mga sarili. And then, yung pang-7, huwag natin kalimutan si Amang Yahweh. Ito yung sinasabi niyang balance na buhay. Hindi mo nakakalimutan si Amang Yahweh sa araw-araw na ginawa niya sa iyo para sa iyo. Sa pang-7 araw, pinapangilin mo ang kanyang araw ng pagsamba at lahat ng kanyang mga pistang pangilin. Then, makukontento tayo sa mga bagay na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Dahil hindi niya man na tayo pababayaan Ito yung balance na buhay na sinasabi ni Apostol ni Haring Solomon. Ano po? Sana matuto tayo. At huwag tayong humahabol sa hangin. Ano po? Sumunod na kwento. Efeso chapter 5 verse 6. Efeso chapter 5 verse 6. Ito pa ang dagdag naman sa mga nananampalataya. Efeso 5:6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. O may babala din naman siya sa mga aral na maririnig ninyo sa mga nangangasabang katulad ko. Sabi niya, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ang mga pinapakinggan daw ninyo at ang mga payo, ano man yung mga naririnig ninyo sa mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, mga payo o mga sermon o mga advice, mga nababasa nyo sa Facebook, kung ano mang mga social media, na ito'y walang kabuluhan, anong sabi niya? Mag-ingat kayo, sabi niya. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Ama sa mga anak ng pagsuway. Dahil baka dito, sa mga naririnig mong aral, sa mga nagiging impluensya sa iyo, lalo na sa mga anak natin na nasa paaralan, yung kanilang mga kaibigan, kakilala, na may mga impluensya sa paggawa ng walang kabuluhan. At sa mga naririnig nating aral tungkol sa salita ng Ama, na binabaluktot ng iba, mag-ingat daw tayo, baka ito'y maging dahilan para tumalikod tayo sa ating Ama at Elohim. At ang galit ng Ama daw ang dumating sa atin, hindi pagpapala. Mag-ingat po kayo sa inyong mga pinapakinggan, lalo na sa mga YouTube. Kung ano-ano mga pinapakinggan natin, pinapanood natin tungkol sa salita ng Ama. Binabaluktot ng iba. Baka maniwala tayo agad. May mga nagsasabi, hindi na dapat ipangilin ang araw ng pagsamba. May mga nagsasabi na hindi na kailangan pang gawin ang kalooban ng Ama. May mga nagsasabi kung ano-ano pang mga salita na binabaluktot ang salita ng Ama. Mag-iingat po tayo, dahil dumarating daw dito ang galit ng Ama pag tayo po'y tumalikod. Huwag naman sana. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Unang Korinto chapter 15 verse 58. 15:58. Ito po ang sabi ni Apostol Saulo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, sabi ni Saulo, kayo'y magsitatag, huwag makilos
na laging sumasagana sa gawa ng Mesyas, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Mesyas. Ipagpatuloy daw natin ang ating mga gawa sa pagganap sa kalooban ng Ama, sa pagsunod sa kanyang utos, Yeshua. Bakit? Dahil ang lahat ng daw ito ay may kabuluhan. Ano yung may kabuluhan? Yung pagsunod sa kalooban ng Ama, pagtupad sa kanyang kautusan, at pananatili sa pananampalatayang ibinigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yun ang mananatili. Mawala man ang sanlibutan, mananatili ang mga gawang ito na siyang ating magiging sandalan sa buhay na walang hanggan na ipinangakong kaharian sa atin balang araw. Ano po? Hallelujah. Now, mga huling talata natin, dalawang huling talata, Pilipos chapter 2 verse 16. Pilipos chapter 2 verse 16. Ito ang dagdag. Na nagpapahayag ng salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ng Mesyas, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Masasabi daw natin na sa buhay natin ito, kung gaano man katagal yung buhay natin dito sa lupa, ako'y 54 na. Ano po? Magpi-55. At kung gaano man pa kahabang natitira kong buhay, I pray na masabi ko sa balang araw na ako'y tumakbo o nabuhay ng may kabuluhan. At nagpagal ako ng may kabuluhan. Dahil ang aking mga gawa ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi ang aking mga gawa ay ayon sa kalooban ng aking Ama na pumili sa atin bilang kanyang mga lingkod at manatili ang pananampalatayang binigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sana po lahat tayo ay masabi natin ang mga bagay na ito na ang ating mga gawa ay hindi walang kabuluhan. Ano po? Huling talata natin dito sa Colossus chapter 3 verse 17. Colossus 3:17. Ito po yung ating huling talata. Mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, at nagpapasalamat kayo sa Ama at Elohim sa pamamagitan ng ating Rabbi. Hallelujah. Mga kapatid ko, lahat ng ating mga gawa at salita, ano man po yung ating mga gawang kabutihan, maganap man po natin ang lahat ng mga salita ng Ama, ito po'y hindi naganap ng ating mga sariling mga kusa, kundi ayon sa pagpapala ng Ama mula sa banal na Espiritu na ipinaunawa niya sa atin ang kanyang mga salita at katotohanan upang maganap natin ang mga ito, upang tayo ay maging karapat-dapat na tawaging mga lingkod at magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. At ito ang dahilan kung bakit, mga kapatid ko, tayo po ay nakagagawa ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban na hindi lamang puro walang kabuluhan. Tayo po ay lumalakad at nabubuhay na hindi sumusuntok sa hangin o humahabol sa hangin. Hindi lang tayo nabubuhay sa sanlibutan ito para gawin ang mga bagay na walang kabuluhan, kundi tayo po ay nabubuhay para gawin ang kalooban ng Ama, sundin ang kanyang mga kautusan, at manatili sa atin ang pananampalataya ng ating Rabbi na ibinigay niya sa atin bilang mga lingkod at piniling mga magiging tagapagmana. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating Rabbi. I pray na masagot po natin ang katanungan kung ang ating mga gawa ba ay para lamang sa mga gawang walang kabuluhan o tayo ay gumagawa sa mga bagay na mananatili, at ito yung pagsunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit, pagsunod sa kanyang mga kautusan, at ang pananatili ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng ating Rabbi na tayo kanyang pinili na magkaroon ng pananampalataya dahil siya ang author and the finisher of our faith. Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Mabuhay ang ating Rabbi. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. And happy Sabbath po. Shabbat Shalom po.
Hallelujah. 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 Paano to patayin, be? Hallelujah. Paano to tapusin, be? Paano